Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol dito sa inilabas na insight ng isang kilalang Cardano developer tungkol sa kanilang plano or project or ambitious vision sa blockchain ni Cardano. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, ang sabi po rito ay, with a few days remaining for 2023 to wrap up, Cardano developer Sebastian Guillemot has provided insight into the blockchain's ambitious vision for next year. Kaya yan, ang Cardano developer po na ito ay walang iba kundi si Sebastian Guillemot. Yan, siya po ay ayon po sa kanya ay siya po ay yan, ipinahayag po niya rito ay yung kanilang ambitious na vision or plano dito po sa susunod na taon. Yan, taong 2024 para kay Cardano or sa blockchain ni Cardano. Yan, Guillemot took to X yesterday to disclose plans to develop multiple projects that would combine Arbitrum and Cardano and Mina protocol in 2024. Ayan. Ang tindi po niyan na kanilang projects. Ayan, multiple projects daw po ito kung saan ay pagsasamahin po nila itong si Arbitrum, Cardano at saka si Mina protocol. Ayan, ito po yung aktual na tweet ni Sebastian Guillemot. With Ethereum sentiments being in the dumps right now, I'd just like to say working with Arbitrum has been a great experience. Expect more projects that combine Arbitrum with Cardano and Mina protocol in 2024. Ayan, yung kanilang combination po na ito ay parang partnership na rin po yan. Magsasama-sama po sila at ayan na nga, magiging mas matindi po talaga yung impact nito. In the wake of recent downturn in Ethereum sentiment, Guillemot mentioned that he had a great experience working with Arbitrum. Guillemot, who co-founded Paima Studios and DC Spark, is known for advancing notable Layer 2 solutions. Cardano users can play Arbitrum games. Kaya yan, maganda po yan kung yung mga Cardano users ay maaari na raw pong makapaglaro ng mga games dito kay Arbitrum. Earlier this year, Paima Studio released an Layer 2 solution, dubbed Paima Engine, that facilitates on-chain gaming experiences for users. According to Guillemot, the Layer 2 framework, which initially focused on Ethereum-based platforms, is almost done integrating with Cardano. Guillemot explained that the integration will make it possible for Cardano users to play games deployed on the Arbitrum network. Kaya yan po ulit. Yan po ang paliwanag ni Guillemot kung saan ay pwede po na maglaro ang mga Cardano users. Ayan, maglaro po ng games dito sa Arbitrum network. ZK cryptography to scale decentralized games. In a recent blog post, Paima Studios highlights plans to leverage ZK or zero-knowledge cryptography to scale decentralized gaming projects to rival Web 2. The blog post noted that even though Layer 1 networks have more users and liquidity, they are still lagging behind in terms of scaling and do not support mass multiplayer online games. Yan, with Paima Studios detailing plans to leverage CK cryptography to scale decentralized games, it hopes to address the issue of data storage on Layer 1 blockchains. Ayan, sa madaling salita ay ayon po dito, kaya ZK ay meron pong mga issues kasi sa Layer 1 networks, yung mga games. Yan, lalong-lalo na pagdating sa mga MMOs. Kaya kaya mas maaasahan po talaga yung mga Layer 2s. Ayan, pero ayon po sa kanila ay pwede naman po nilang ayusin yung mga issues dito sa Layer 1 blockchains. Kaya yan, Mina protocol to rescue
but there's a catch. Kaya yan, at nandito naman po si Mina Protocol para kung saan ay sila po yata yung may solusyon dito. It is interesting to note that Paima identified Mina Protocol as a potential game changer for its ZK layer. However, the blog post emphasized the need to make the Mina Protocol scale to enable it to become the suitable ZK layer for Paima. To achieve this goal, Paima disclosed that it partnered with Zico Labs to develop a layer 2 scaling solution for Mina Protocol. According to the blog post, the development team will build an account abstraction model inside the Mina Protocol that will allow the other blockchain users to play games without having a Mina wallet. Kaya yan. As yung mga parang yung paliwanag po rito ay parang nagkakaroon lamang po sila ng mga partnership rito para yung mga gamers, yan, yung mga players ng mga games ay mas magiging madali para sa kanila na laruin ito. Kaya yan, yung mga gamers mula kay Cardano, Arbitrum, yan, at saka kay Mina ay yan, pwede po nilang laruin yung bawat laro sa mga ito. Kaya ayan, as ADA enthusiasts await the implementation of this ambitious vision, the cryptocurrency is currently trading at 0.6, up by 1.2% in the past 24 hours. On the other hand, ARB and Mina currently change hands at 1.33 and 1.34 respectively. Kaya ayan, yung parang partnership lamang po nila dito ay para magkaroon po sila ng para may offer po nila yung kanilang mga kanilang mga platforms sa kanilang mga users. Kaya parang talagang partnership po talaga ito na i-share po nila yung kanilang platform sa bawat isa. At kung saan yung mga users ni Arbitrum ay pwede po nilang gamitin yung platform ni Cardano, at ganun din po yung platform ni Cardano, at ayan, ganun din po kay Mina. At ayan, masasabi ko pong maganda po ito na plano at napaka-ambitious po ito na project. Kung nangyari po talaga ito ay masasabi ko po na magiging matindi po talaga, magiging maganda po talaga, or positive na impact po talaga yung mangyayari dito. At ang magkakaroon po ng benefits dito ay hindi lamang po si Cardano, kundi pati na rin po si Arbitrum at saka si Mina. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.